Ang tycoon na si Ramon Ang, led San Miguel Corporation, ay nagtaas ng pondo para sa final stretch of land development work sa ambisyosong 740 bilyong pesos, Bulacan Aerotropolis, na ang mga pasilidad sa paliparan ay maaaring magsimula ng pag-unlad ng maaga sa taong ito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang San Miguel Corporation, SMC, has drawn $23 million from its existing $2.165 billion loan facility upang tustusan ang development ng lupa para sa Bulacan International Airport Project, na kilala rin bilang New Manila International Airport, NMIA. Ang 740 billion pesos airport project na ang SMC ay umuunlad sa pamamagitan ng San Miguel Aerocity Incorporated, ay sumasakop sa 2,500 ektarya sa lalawigan ng Bulacan at naglalayong magtatag ng isang mundo na aerotropolis na may kakayahang pangasiwaan ang 100 milyong mga pasahero taon-taon, sinabi ng kumpanya sa stock exchange. Ang gawaing pag-unlad ay inaasahan na magsimula sa 2025 o maagang 2026. Nauna nang inihayag ng SMC na ang mga komersyal na operasyon ng paliparan ay naantala sa 2028 dahil sa mga pag-setback ng konstruksyon, kabilang ang kakulangan ng puna ng buhangin. Matatandaan, ang San Miguel Corporation, SMC, ay sumusulong sa phase development ng isang solar farm na madiskarteng e-posisyon ng cavernous New Manila International Airport, NMIA, sa Bulacan bilang isang carbon-neutral na infrastruktura kasama ang pag-install ng kick-off na nakatarget upang magbigay ng mga pangangailangan ng kuryente ng konstruksyon ng pasilidad ng aviation. According to SMC Chief Executive Officer Ramon Ang, the solar plant construction will be ahead. Solar in fact will be used for the construction of the airport. Ang NMIA sa pagkumpleto nito sa unang quarter ng 2027 ay puro tatakbo sa 200 MW baseload renewable energy RE na pinagsama ang solar photovoltaics, TVS, na may sistema ng imbakan ng energy battery pati na rin ang wind technology. Ang site ng paliparan ay may mahusay na potensyal para sa hangin, kaya ang hangin ay isasama sa nakaplanong pag-unlad ng pasilidad ng RE para sa paliparan. Para sa mga solar arrays, ipinahiwatig ng punong ehekutibo ng SMC na ang kabuuang pag-install ay maaaring umabot ng hanggang sa 1,200 megawatts kasama ang pag-iimbak ng energy. Ipinaliwanag niyang na upang maabot ang isang kapasidad ng baseload para sa solar, ang karaniwang pagsasaayos ay 6 na beses sa makatuwid. Upang maihatid ang 200 megawatts baseload kapasidad, ang aktual na pag-rollout ay dapat mag-warrant ng 1,200 megawatts ng ground-mount solar deployment. Ang mga pangangailangan ng energy ng unang yugto ng paliparan, na magkakaroon ng kapasidad na 35 milyong mga pasahero, ay nasa 50 megawatts lamang ng kapasidad ng baseload at ang unti-unting pag-unlad ay saklaw ng yugto ng konstruksyon ng NMIA. Binigyang diin ni Ang na kung magbilang sa prototypical solar development design, ang 50 megawatts ay epektibong mangangailangan ng hanggang sa 300 megawatts ng mga pag-install ng solar na may 4 na oras na tagal ng pag-iimbak ng energy. Ang SMC top executive ay nag-highlight na ang Bulacan Airport ay hindi lamang magiging isang showcase ng isang state-of-art at modernong international gateway, ngunit magtatakda din ng pansin sa pagpapanatili at pangangasiwa ng kapaligiran. Ang nabanggit ni Ang ay ang kagustuhan para sa solar bilang isang mapagkukunan ng enerhiya para sa NMIA ay hindi lamang mag-uses sa isang mas malinis at greener na hinaharap para sa pasilidad ng infrastruktura ng paliparan sa bansa, ngunit katulad din itong makabuo ng pagtitipid ng gastos habang pinuprotektahan ang kapaligiran.
Ang industriya ng aviation ay kabilang sa mga sektor na matindi ang tinawag ng agham upang i-pair ang mga bakas ng carbon nito. Ngunit ito ay ang mga paliparan hanggang ngayon na nangunguna sa paraan pagdating sa makabagong sistema ng pagguhit ng power mula sa araw pati na rin mula sa iba pang mga teknolohiya ng RE. Matatandaan ang SMC ay gumugol ng 3 bilyon pesos sa huling 3 taon na nag-dredging at nag-aalis ng mga ilog ng Pasig at Tulyahan, na tinanggal na ang 1.4 milyong tonelada ng silt at basura. Ang susunod na lohikal na hakbang ay ang pag-dredge at desilt ang mas maliit na mga daanan ng tubig, tributaries, at pangalawang ilog upang maiwasan ang pagbaha sa proyekto ng NMIA at sa mga kalapit na rehiyon. Noong 2022, ang SMC ay naglabas ng mga image ng tinatawag na isang master plan, green design, future-ready na bagong lungsod na ititayo sa paligid ng 2,500 ektarya na New Manila International Airport, NMIA, project na naglalakad sa mga distrito ng baybayin ng Taliptip at Bambang sa Bulacan. Ang mga render na ito, brought to life by the Rich Minds at Palafox and Associates, ay nagpapakita ng isang napaka-moderno, environment-friendly, and future-proof city na gagamitin ang pinakabagong green technology, delivering wide open spaces with low density and low congestion while providing alternate transportation modes. Ang proyekto ng AeroCity ay gagamit ng mga nababago na mapagkukunan ng energy tulad ng wind, wave and solar energy to power the city of the future. Ito ay magiging isang walkable at bicycle-friendly na lungsod, na hinihikayat ang mas maraming mga tao na iwanan ang kanilang mga kotse sa bahay at tamasahin ang malinis at sariwang panlabas na kapaligiran sa baybayin. Ang Bulacan Airport Project, San Miguel AeroCity Incorporated, ay bilang tugon sa pangmatagalang trapiko sa paliparan habang ang Ninoy Aquino International Airport ay umabot sa kapasidad.